Okay, good morning sa ating lahat. Welcome ulit tayo sa ating morning devotion at ito na yung ating pangatlong araw ng ating nagsimula tayo ng ating God's Word for You and a cup of coffee for me, no? Hindi pa ako nakapagkape. Ewan ko lang kung nagkape na ba kayo? So ako hindi pa ako nagkape. Ngayon pa lang ako magkakape. Sip muna ako ng isang Okay. By the way, maraming salamat sa mga nag-share ng ating segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. And I hope nyo rin kindly share it o kaya kindly look it sa no? Meron tayong YouTube channel ng Metro Life Believers Baptist Church at nandun din yung ating pwede nyo rin diyang i-like o i-subscribe para at least kung minsan may availability sa Facebook due sa signal, pwede nating makapag-record tayo and then we're going to upload it sa YouTube. Okay, so ang goal natin, our prayer is always na araw-araw makapag minister tayo through His words sa pamagitan ng itong setup ng morning devotion. Okay, so sa mga kaibigan natin, mga kapwa manampalataya, lalo na sa mga taga Metro Life Believers Baptist Church, no? Pwede kayong mag-go pa rin sa YouTube para i-suportahan natin, i-like yung ating Metro Life Believers page. At doon tayo ay para naman mag-subscribe tayo at mag-like. Okay? So this morning, I just like to recognize yung mga mga kapatiran na nasa online na, kasama natin si Brother Tony, si Brother Gilbert, of course yung aking beautiful wife, Sister Jennifer Uy, okay, Miss Jen, good morning, I love you in the Lord, I love you always, diba? At ganyan din si Sister Vilma Lichido, yan, no? Good morning, Pastor. At ganyan din Sister Arlene, good morning. Okay, so sa mga nasa online at alam ko meron tayong mga viewers, no? Magandang umaga. Please type amen o please greet para at least makita ko kayo at ma-recognize sa ating live stream. Okay, good morning Raquel, Sister Raquel Glinoga. Okay, so good morning. At bago tayo magpatuloy, tayo muna yung magbukas sa panalangin. By the way, isama natin pala sa panalangin ngayong umaga si Missionary Josel Harder, no? Hindi ko alam kung ano nang update sa kanya. Kahapon siya ay tinakbo sa hospital dahil meron siyang pneumonia. Okay, so let us pray for Missionary Josel Harder, no, na the Lord will sustain and the Lord will give him speed recovery at ganyan din the Lord will gamitin pa ng Panginoon ng kanyang buhay, no, especially sa mission field that God has been called him. Okay, so Brother Ellis, good morning. Okay, so at sa mga iba pa nating mga kapatiran that are watching, no, thank you. So sa ayan ang mga isama natin. At kung may mga prayer request kayo, pwede niyo ring i-type dito, at least let me know. At sa pagbukas ng ating segment ng ating morning devotion, pwede din natin yang isama sa panalangin. Okay, so tayo muna yung manalangin, no, bago makalimutan at madiretso naman ako mag-over-excited, no. By the way, thank you, yung viewers natin umabot nung Monday, ang viewers natin ay umabot ng 1,000 views. Okay? Pero hindi natin alam kung ilan na talaga ang nagstay. Pero sa ganoon, of course, ito din yesterday, almost na rin, no? Almost na rin sila ng 900 or going to 1,000 na rin. So, thank you sa mga viewers at thank you din sa bawat isa. No? Please share after kung ito'y makita natin na maging blessing. Okay, so tayo manalangin. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity again that you've been given para po sa amin. At nalangin ko, Lord, na muli pagpalayon po ang aming morning devotion at ito po ay patuloy na magbigay sa amin ng protection, gabay, Panginoon, especially sa mga things that would be happening o pwede mangyari along the way, Panginoon. May your word namin pong pag-aaralan today, ito po ang mag-remind po sa amin upang kami po bilang mga anak mo ay patuloy namin na malive, Panginoon, yung expectation that you are
wanted to see in our lives today, Panginoon. Kaya Lord, I pray, ang banal na Espiritu ang siya pumanguna, give us, Lord, a good signal sa bawat isa, and attentive heart. Also, Lord, ikaw po maglagay ng iyong salita into my mouth that I may continue to be a blessing. Your word will continue to be a life, an encouragement, a strength, Panginoon, sa bawat mga tagapakinig. Lord, thank you so much. Sa umagang ito, muli, we can acknowledge, without you, O Lord, these things is vain and nothing. But we thank you because alam namin, Panginoon, na you are in every thing na amin pong ginagawa, at ikaw pong ang aming soul na master na pinaglilingkuran. Kaya Lord, these things are always for your honor and glory. Kaya help us, O Lord, na whether we are, as for me na kung nagsasalita, or whether we are listening and watching, gamitin po namin ang privilege nito na masamba ka po namin. Lord, bless po ang aming devotion. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so muli, bago tayo magpatuloy, no? Stephen J. Aranya, Pastor Bakay, good morning. Okay, so bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo ng prepared na special numbers ng ating ng Matthew Life Believers Baptist Church. Jehovah God was God alone, but soon they worship heathen idols made of stone. The high place used to worship God, now mocks His holy name. His no longer In my heart, you're God alone, my
Okay, so thank you sa ating special number. Actually, yung mga special number natin dito ay recorded yan, no? Kaya habang nakita nyo, bakit church yan? No? Actually, sa church natin na ginagawa yung ating segment. Kaya papasalamat din naman kay Brother Timmy, no? Kasi siya yung ating operator, sa likod siya. He operates at pati yung mga messages pinaghahandaan niya rin. Okay, so kaya ano to, no? We wanted na pati mga special numbers natin, it's from the specials ng during sa ating mga church services ng mga recorded. Okay, so muli, good morning. Welcome tayo muli sa ating segment, God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. I hope kayo dyan, no, na kayo ay ngayon ay nasa ano man yung mga ginagawa. Maaaring kayo ay nag-aalmusal, nagkakape-kape dyan. So samahan niyo ako sa pagkape, no? At samahan niyo rin ako sa aral ng salita ng Panginoon. And my prayer, no? Panalangin ko na itong ating mga ginagawa ay maging blessing, no? Especially sa ating mga gagawin, no? Sa araw na ito, maging reminder sa atin at ito ay magbigay sa atin ng kaluguran, no, sa Panginoon. Diba sabi ko nga kahapon is before we go to work, to school o anumang bagay, nagbibihis tayo, nagpapaganda tayo, nag-aayos tayo, kasi gusto natin na maganda tayo pag nagsimula ang araw, di ba? Pero ganun din dapat, no, dapat sa buhay Kristiyano dapat ganun din tayo, nakahanda tayo spiritually at hindi lamang na marami sa atin ay maganda ang mukha, ang itsura pag umalis, pero pagbalik durug-durug na. So yan yung ano natin na dapat, yan yung ating gusto natin na kung ano tayo sa umaga, pagbalik natin sa hapon, dapat ganun pa rin tayo. Ibig sabihin, refresh, rejuvenated because of the Word of God that been reminding us, no, every time that we go, ay yung mga salita natin na pag-aralan sa morning devotion, yan ang mag-remind sa atin that this is the thing that we need to do. Okay? So welcome natin din si Sister Juliet, no? Si Roslyn, si Ma'am Kisea Ramirez, no? Sister Divina, yeah, good morning Sister Divina, Sister Cecilia Socro Reyes, no? Kasama din natin. These are some our members. Most are the members of the church. At meron tayong mga kasamahan na pastor's wife, mga pastor, mga missionary, at mga kaibigan natin at member ng ibang church din. Okay, so if you are there on the online, please type amen upang kayo ay aming ma-appreciate at ma-recognize. Okay, ako naman po katatapos lang ng work. So sabi ni Sister Raquel, kaya siguro antok na antok pa to Sister Raquel, pero siya ay nagkakape na rin. Amen. So kape tayo. Kape tayo Sister Raquel, ha? Ito yung aking coffee. Okay? At I pray, no, sa iba sa atin ay samahan nyo kami, no, na hindi lamang tayo magkakape, kundi habang nagkakape kayo, makinig tayo ng ating devotion. Okay? So ang sarap ng kape, pag brewed, di ba? Pero hindi naman lamig, hindi naman mainit, malamig na. Okay? Kasi pagdating namin, nakahanda na. Sister Flor, good morning. Okay, so this morning, yung ating pag-aaralan, no? We come to the subject natin. Kung maalala nyo ba, ano bang una nating topic? No? Last Monday, we have a good topic, no? Wrestling with God. Kahapon, ano ang topic natin kahapon? If you balance in Christianity, yan yung ating topic kahapon. And today, no, we have a new topic ulit na ma-remind na nito. Yung mga bagay na sinabi sa Bible, yung tinatawag na think on these things. Okay? So, buksan natin yung mga Bibles natin sa Philippians chapter 4 verse 8, no? Sister Adora, good morning. Okay? Philippians chapter 4 verse number 8. At yan yung ating magiging dito tayo kukuha ng mga pag-aaral o reminders o magiging gabay natin today, no? Kung saan tayo pupunta, anong mga ginagawa natin, we need to think on these things. So sabi diyan sa Philippians chapter 4 verse 8, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, okay? Whatsoever things are lovely, at sabi, and whatsoever things are of good report. Okay? So sabi, if there be any virtue, and if there be any praise, think on
these things. Okay? So sabi diyan, finally brethren, no, mga bagay daw, no, ni-remind tayo ng salita ng Panginoon through kay Apostle Paul na sabi niya, finally brethren, no, pag sabing finally brethren, that is Paul in one instance, no, he come to a point of conclusion na sa buhay natin bilang manampalataya. Sabi niyan is, finally brethren, whatsoever things are true. Ano mga bagay na mga totoo, ano mga bagay na honest, ano mga bagay na pure, ano mga bagay na just, lovely. Sabi, at kung ito ay may virtue, think on these things. Sister Raylene Milencio, good morning. Karenyo, no? Sister Raylene, kasama natin ngayon sila na nanonood din ngayong umaga sa ating morning devotion. Okay? At yan yung ating tingnan. Think on these things. So, ibig sabihin, today, yan ang magiging direction natin. No? May verse sa Bible sa Matthew chapter 12, verse 35. Ang sabi sa Matthew chapter 12, verse 35, sabi diyan, a good man out of a good treasures of the heart, bring it forth good things. And an evil man out of the evil treasure, bring it forth evil things. So, totoo yan. No? Ang ibig sabihin yan, ganito, what goes in, comes out. Kung ano ang ating pinapapasok, yan yung ating nilalabas. Kaya kung tayo ay nag-iisip ng masama, of course, makikita din yan sa ating actions. Kung nag-iisip tayo ng mabuti, of course, makikita din yan sa ating ginagawa. Kaya nga, yan ang ibig sabihin yan. Sabi, a good man out of a good treasures. At bilang isang manampalataya, maganda talaga na isipin mo, Kristiyano ka today. No? Hindi lamang today, kundi dapat, minsan nakakalimutan natin, minsan anak tayo ng Diyos. Lalo na pag may mga problema, lalo na pag may mga ano tayo ng mga masalimuot na ang tawag natin, troubles. But sometimes we forget that we are son and daughters of the Lord of God. At minsan nagagawa natin, nag-act tayo as if na para tayo hindi mga Kristiyano. Okay? Pastor Ramil Mahia, no? Good morning. Of course, siya din ay kasama natin ngayong umaga. Minsan ganun ang ating buhay. Okay? Kaya nga, sabi diyan, a good man out of a good treasures. Tandaan natin ba? A good man out of a good treasures. Sabi diyan, of the heart, bring it forth good things. So, anak tayo ng Panginoon, in spite of circumstances na nararanasan natin, sabi yan, dapat tayo ay, because we think of the good things, sabi diyan, because we are good, and we think of the good things, we can able to pursue o do pa rin good things in spite of mga bad circumstances, wrong circumstances, or uncanny circumstances na nai-encounter natin along the day. Okay? So, yan ang yan. Kaya kasi, in other words, what goes in, comes out. Sa computer lingo, sinunod ko lang to. Sa computer lingo, ang tawag dyan is gigo. Okay? Gigo. Ibig sabihin, garbage in, garbage out. Yan ang ano yan. Yan ang tawag dyan, no? Gigo is garbage. Kung ano daw ang basura na pinapasok mo, yun din ang basura na ilalabas natin. Good morning, Pastor Rudy Gabriel. Good morning, Missionary Julius Peñas, no, sa Canada. Kasama din natin sila. Good morning, Sister Jean Manchete. Okay, so, of course, meron pa rin sinasabi sa Proverbs, no? Proverbs chapter 23, verse 7. Ano sabi sa Proverbs chapter 3? Chapter 23, verse 7. Sabi yan, for as he thinketh in his heart, ano man ang iniisip ng isang tao sa kanyang puso. Ano kasunod dyan? Simple lang, so is he. Kung ano daw ang nasa puso natin, ganoon din tayo. Pastor Ber Tagulaw, good morning. Okay, so good to see na kayo ay magkasama tayo. No, I hope na maging blessing ang ating morning devotion. Of course, meron tayong kaya nga sabi, therefore, sa Proverbs chapter 4, verse 23. Ano sabi sa Proverbs chapter 4, verse 23? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay? Katulad sabi kanina sa Proverbs chapter 27, verse 3 na, for as he thinketh in his heart, so is he. Kaya nga, bilang manampalataya, ito ang gabay natin. We need to keep our heart with all diligence. Kasi, siyempre, ayaw naman natin diba, mabasa ng tao na ito pala tayo sa araw na to. Kasi, ito ang in-entertain natin sa ating puso bilang isang
Kristiyano o bilang isang manampalataya ng Panginoon. So ayaw natin, kaya nga sabi yan, kaya we need to keep our hearts with all diligence. So paano? How can we keep our hearts with all diligence? Kaya etong Philippians chapter 4 verse 8, ito yung ating magiging gabay. Kaya nga sabi diyan ni Paul, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. At sabi, and if there be any virtue, kung ito ay meron man itong kagandahan, okay, virtue, o may lesson, sabi diyan, if there be any praise, kung ito ay may lesson, kung ito ay mayroong pagpupuri, sabi yan, dapat ang isang Kristiyano, dito tayo nag-iisip. Kasi, ano ang pinapasok mo sa puso mo, yan ang ilalabas mo sa araw na ito. Okay, so, ano mga bagay na dapat nating titingnan bilang mga manampalataya? Think on these things. Anong things? What things? What things na dapat natin pag-isipan? So number 1, sabi dyan, whatsoever things are true. Okay? Whatsoever things are true. Mga bagay na dapat ngayong araw na to, bago ka pumunta sa trabaho mo, dapat, ang tawag dyan, diba, binabakuran mo ang sarili mo. So, in order na, ang goal natin, diba, sabi ko nga maganda na pag-alis ko sa bahay, ako ay malinis, maayos. Pagbalik ko rin, galing sa work, papunta sa bahay, dapat ganun pa rin tayo. So, paano mo magagawa yan? Paano natin magagawa yan? Kasi minsan totoo yan, di ba? Refresh ka galing sa work, pero pagbalik mo sa bahay, durug ka na. Ba? Paano nangyari yan? Kasi siyempre, dahil sa dami-daming ang dami nating na-encounter sa araw na yan, at tayo ay nabugbog. Bagay kasi hindi tayo nakapaganda. So dapat bilang manampalataya, bilang isang mga anak ng Diyos, no? Ito yung magiging gabay mo, no? Ngayong araw na to, katulad na sabi ko nung Monday, 'di ba? Wrestle with God. Magsimula tayo sa panalangin, ano man bagay na gusto mo, i-wrestle mo yan sa Panginoon. Never let God go until hindi yan ibigay sa'yo ng Panginoon. Pero at the same time, diba, ano pang sinasabi natin na meron dapat yata balance of Christianity. Diba? Merong mercy and truths. Diba? Ito yung mga topic natin kahapon, dapat balance yan. Yung mercy and truths, meron tayong strength and beauty. No, dapat balance yan na ginagawa ng bawat mananampalataya. At the same time, dapat ganito din, no? In order to become balanced, you need to think on these things. So, ano yan? Of course, welcome natin si Brother Jonathan, Sister Jennifer Indaya, si Pastor Ryan Garcia, no? Good morning. Of course, si Sister Lydia, good morning din. Sister Lydia, okay? Please type amen kung kayo nandyan at kayo kasama namin sa aming online. So, think on these things. So, una, sabi yan, isipin natin ito, what are these things na dapat pag-isipan na bilang gabay natin today, bilang isang manampalataya? So, number 1 dyan is things that are true. Sabi nga dito sa aking definitions, ano ba ang tinatawag na true? Ano ibig sabihin ng meaning ng tinatawag na true? Okay? Pag sinabing true is think on the things that are accurate. 'Di ba? Ibig sabihin accurate siya. Tinatawag na in accordance with the fact and reality. Okay? So, alam mo sa buhay natin bilang manampalataya, no? Minsan along the road, lalo na ngayon, ang daming mga bagay na distract ng ating nakikita. For example, 'di ba? If you look on mahilig ka sa internet, mahilig ka sa YouTube, mahilig ka sa Facebook, mahilig ka sa ganito, mahilig ka sa computer, you will see things that is not pleasant to your eyes. Ba? At minsan hindi lang sa gadget natin, no? Hindi lang sa internet o kaya sa TikTok, sa mga reels, sa Facebook, marami tayong nakikita. Minsan even sa paligid natin, mga katabi natin, kaibigan natin. Alam mo, sometimes it is hard to find a true friend. It is hard to find a true people na masabi mo na really meron masabi na sila ay makakatulong. Makikip ang iyong pagiging keen na
na pamumuhay sa buong mag-araw. Mahirap, okay? So, Sister Jonabeth Salodario, good morning. Sister Ate Sally, good morning, okay? So, ito yung mga ano. So, pag sinabing think on these things, think sa mga bagay na mga totoo. Kaya kung ikaw ay Kristiyano ka, huwag kang pumunta sa mga site na mga hindi nagbibigay sa'yo ng katotohanan. Huwag kang pumunta sa mga tao na hindi, ngayong araw na to, yan ang mga bagay na dapat mong tingnan. Huwag kang sumama sa tao na hindi totoo. Okay? So, minsan kaya tayo minsan napapahama kasi sunod tayo ng sunod. Ngayon pa lang ay siya na sa isip mo. Di ba? For example, alam mo naman ang taong ito, hindi naman magdudulot na mabuti para sa ito, pero nasa isip mo siya na, hindi, sasamahan ko siya kasi ganito. Saan na mangyari? Yan yung araw mo na yan, mapapahamak ka. Kasi you go sa mga bagay na hindi totoo. Or minsan naniniwala ka sa mga bagay na hindi totoo. So don't believe. Sabi kaya nga, anything na dapat meron kang tinatahak ngayon bago ka pumunta sa trabaho, pumunta sa school, pumunta sa isang mga bagay na yan ang ginagawa mo, dapat bantayan mo na sabi mo, you need to think of the things that are true. Hindi ka dapat mag-entertain ng chismis, ng mga wrong informations. Dapat you are always focused on the things that are true. Pag hindi yan totoo, hindi mo dapat yan ini-enter. Kasi bakit? Kasi you don't want to ruin your day. Ayaw mong i-ruin ang day mo na ikaw ay naglilingkod ka sa Panginoon. Okay, so Pastor Bakay, good morning. Pastor Brother June Pabon, good morning. Sister Mary Ann Bernardo Natividad, good morning din. Ganyan din, Sister Emma, no? Good morning, Sister Emma. So, yan yung mga bagay na we need to understand. Think on these things because yan ang sabi sa Bible. Sabi sa Bible, at isa sa mga maganda dapat isipin sa true or truths, the Lord Jesus Christ. Kung meron ka dapat pag-isipin ngayong araw na to, isipin mo ang Panginoon. Jesus is the truth. Okay? So, yan, masentro ang buhay mo na I want to worship, I want to please the Lord, not to please these people around me. Okay? So, pag yan yung ating direksyon sa araw na to, natitiyak ko hindi masisira yung araw natin. Okay? Sister Mrs. Rowena Garjan, okay? Good morning. Okay? So, gano'n natin, kaya nga, if you can, sabi dito, no? Bilang manampalataya, we need to think on the truth. Jesus is the truth. The Bible is the truth. Ang salita ng Diyos, yan ang katotohanan. Sister Ella Pangwe, magandang umaga. Okay? Good morning sa iyo. Good morning din pala sa iyo, Sister Ella. Okay? So, think of the truth. Jesus is the truth. The Bible is the truth. At sabi dito, kung truth ang Bible, dapat checkin mo yan. Before you go to work, nagbasa ka ng Bible mo. Mahalaga talaga yung Bible. Mahalaga ang devotion. Kaya mahalaga na kahit paano ay hindi lang tayo nagkakape-kape. Kumakain ng almusal, kundi nagbabasa tayo. Kasi sabi sa Bible, di ba? Ano sabi sa Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone. That is the truth. Totoo yan, no? Ang tao talaga, lalo kung anak tayo ng Panginoon, hindi tayo pwedeng mabuhay sa tinapay lang. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Pastor Mahia, Pastor Ramil, good morning. At Pastor Neil, Pastor Abraham, good morning din para sa iyo, no? Ngayong umaga. Kaya think of kaya nga if you do not kaya mahalaga na sa buhay natin, isipin mo palagi, no? You need Wednesday ngayon. Manang hapon, you go to church. Kung ang permitting nyo is Wednesday, you go to church. Kung ang permitting natin is Thursday, you go to church kasi there we could hear the Word of God kasi the Bible is the only truth in the world. Today, no? Dalawa lang natin. It's either kung gusto mo maghanap ng totoong katotohanan, puntahan mo ang Panginoon, puntahan mo ang salita ng Diyos. Yan ang the only thing na pwede natin masabi na think on these things that are true. And the Bible is the Word the Bible, the Word of God is true, and the Lord Jesus Christ. Sister Nancy, good morning. Okay? At ang pangalawa, think on these things. Ano yan? Whatsoever things are honest. Kaya nga, kung nagtatrabaho ka, no? Sabi nga, honesty is the best policy. Okay? In every company, in every organizations, even in the church, even in schools, sa lahat ng bagay, ini-expect ang honesty para sa isang tao. How much more tayo ng mga Kristiyano. Kaya when you go to work, be honest. Be honest of your time.
Be honest of your reports. Ba? Be honest to what you say. Kasi yan yung honesty. Yan yung honesty. Alam mo ba na dapat tayo, in order not to ruin your life, dapat goal mo, gusto ko maging honest sa araw na ito. Kaya, in order to be honest, you need to avoid people that are not telling truths. Okay? So, yan yung dapat nating makita. Think about honest things. Sipin mo, cheating is not honest. Kung ikaw estudyante ka, anin mo ang perfect ka nga sa grade. Matalinaw. Perfect ka pero matalinaw mo mang ginawa. Dishonest yan. So hindi yan acceptable sa Panginoon. Working hard is honesty. Alam niyo ba yan? Yung pagtatrabaho ng maigi, yan ay honesty. Hindi tayo nagre-rely, hindi tayo kumbaga hindi tayo nanluloko o nandadaya ng oras. Minsan sa trabaho, pag nandiyan ang boss, ang sipag-sipag. Pero pag wala ang boss, 'di ba? Anong ginawa? Lakwat siya. Lalo na pag minsan, hindi ko naman sinasabi na lahat ng sa government office ganun. Pero karamihan minsan sa government office, mas marami pa ang kwentuhan kaysa sa trabaho. Mas mahaba ang break time kaysa sa trabaho. Minsan ganun eh. Lalo na pag napila ka sa SSS, hindi ko naman sinasabi yan. Pero minsan, yan ang totoo. Pero kung Kristiyano tayo, dapat hindi mo ginagawa yan. Dapat hindi ginagawa ng Kristiyano yan. Whether we are working on the government or even in private organizations, you need to work honestly. Kaya nga, ang tawag yan, think on these things today. Yan dapat ang ating iniisip. Anong pangatlo? Whatsoever things are just. Okay? Mga bagay na tawag yan sa justice, mga fair and square. Diba? Ano mga bagay na parehas? At, diba, pantay. Okay? Sa square kasi pantay yan ng sukat eh. Kaya square yan. Fair and square. Dapat, yung just dapat is pantay ka. Whatsoever things. Ibig sabihin, you don't deceive people. An inch of a lying words. Okay, so pag tayo nagtatrabaho, diyan yung ating iniisip, di ba? Things that are just. Kaya nga, kung ikaw ay nagtatrabaho ka, yan dapat ang sinasamahan mo. Mga tao din na just. Okay? Kaya nga dito mahalaga sa friendship eh. Ang friendship dapat, kung ikaw naghahanap ka ng friend, ng mga kaibigan sa buhay mo, o partner sa buhay mo, i-consider mo palagi. Ang pinaka-safe is anak ng Diyos. Kasi yan ang unang-unang qualification yan. Dapat ligtas. Kung save ka, do not entertain lost people. Kahit na gwapo yan, kahit na mukhang anghel yan, minsan sabi sa Bible, Satan can transform into an angel of light. Alam niyo ba yan? Gapong-gapo ka pero hindi mo alam. Diba? Pag hindi yan anak ng Diyos, nako, magsisisi ka. Kaya yun yung natin na sa buhay natin, you need to guard your life today. You need to guard your life na ang dapat inisip mo palagi is true, honest, just. Diba? Yan yung mga guide mo, yan yung mga direksyon na yung tinitingnan. Good morning, Sister Rizal. Good morning, Mrs. Jennifer Biati. Okay? Good morning, Brother John Isidoro. Yan mga kaibigan natin. Kasama natin. So, fair and square, no? Ang pagsabing whatsoever things are just, ang mga bagay na, mga fair and square, right conduct. Maghanap ka ng ipag-pray mo na sa araw na to, Lord, magawa ko ang mabuti sa tao. Diba? Kahit na minsan, may mga tao na meron kang kagalit, hindi naman ikaw ang galit sa kanya o siya galit sa iyo, dahil siya galit sa iyo, gagawin kayo ng mga masamang bagay, 'di ba? So dapat ang diyan is keep pa rin na magawa mo pa rin yung tama. Okay? Magawa mo pa rin yung fair. Hindi yung tatawag na madiktahan ka nila. Alam mo ba yan, pag ikaw ay ang ganda-ganda ng aura mo, di ba? Excited ka, nakarinig ka ng morning devotion, ay praise the Lord, gagayin pa tayo. Diba? Tapos pagbaba mo ng pagdating mo sa office, nakita mo ang isang tao na, nako, pag nakita mo siya, nagbago ng mukha mo. So ano nangyari dyan? Yung tao na yan ang may control sa'yo. Kaya bilang mananampalataya, di ba? You need to think just, dapat isipin mo, bago pa ka pumunta, Lord, kung makita ko ang tao ito, Panginoon, tulungan mo ako.
diba, na hindi ako mag-react ng masama sa Kanya, kundi Lord, tulungan mo ako na mag-extend ng compassion, mag-extend ng mercy, mag-extend ng pag-ibig sa Kanya. Yan yung mga yan yung mga bagay na pwede mong gawin when you are thinking about just, kaya merong right conduct. Ba? Pag sinabi, whatsoever things are just, doing things right. Ginagawa mo ang mga bagay na tama. Doing things na ito ang para sa iyo, ito lang the only thing na pwedeng acceptable. Kahit pa anong gagawin niya, ito lang ang pwede kong ibigay, yung tama. Hindi ako pwede mag-agree sa mali, hindi ako pwede mag-agree sa wrong. Okay? Hindi ako pwede mag-agree sa compromise. Good morning, Ma'am Michelle. Good morning, Sister Julie Olubalang. Okay? So, Jemmy Rose, good morning. Ma'am Che, good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. At pray na kayo patuloy pa rin na nag-tune in. Okay? Ano pa? Things that are pure. Sabi dito, yan pangapat, think of these things. Ano mga bagay na pure? Okay? Sabi nila, pag sinabi daw pure, tinanong ko sa dictionary yung pure. Ano ibig sabihin ng pure? Unmixed, diba? O pag sabing pure, free of contaminations. Ibig sabihin hindi na contaminate, hindi lason. Okay? Kaya nga sa araw na to, if you are going to work, going to school, going somewhere else, with your friends, with your loved ones, diba? Iwasan mo ang mga bagay na mga salita na makakalason sa'yo. Okay? Think on things that are pure. Kaya pag may mga conversation na green, conversation na bad, conversation na that would hurt somebody, agad-agad sabi mo, agad-agad ilagay mo sa heart mo, hindi yan pure. So dapat yan, hindi mo yan ini-entertain. Okay? So things that are pure, kasi ang pag sinabing pure is ano? Pure is, unmixed, free from contamination. Yan ang ibig sabihin ng pure. In short, diba? Do not treat yourselves as a garbage can. Okay? Wag mong ituring ang sarili mo na ikaw ay tapunan ng basura, kasi mga bagay na hindi pure at in-entertainment, para ka lang tumatanggap ng mga basura. So, sino ang mga ngamoy? Usually, sila, pag nagtapon sila ng basura, mawawala ang baho sa kanila. Pero ikaw ang nagtanggap ng basura, ikaw ang mga ngamoy. Good morning, my friend Pastor Louie Abanya. At I hope and pray, no? Isang araw, pag napasyal ka dito, bibigyan kita ng segment ko dito. Okay? Ito yung ating place for our God's Word for You and a cup of coffee for me. Alam ko, masarap ang kape sa Batangas. Okay? At ito, yung kape ko, alam ko, kape pa to ng Batangas eh. Okay? At thank you, Pastor Louie, my friend. Thank you for watching ngayong umaga sa ating morning devotion. Brother Rainier Belencio, good morning din, no? At I hope naging blessing sa atin yung ating morning devotion din para sa iyo. Kaya nga, sa things on whatsoever things are pure, isa lang mahala mo, do not make yourself a garbage can today. Okay? So avoid things, avoid words, avoid people that will make you a garbage can para sa kanila. Good morning, Sister Angie Gutierrez. Okay, so magandang umaga po para sa ating lahat. And then, ano pa? Pinakano is, whatsoever things are lovely. Sabi dyan, whatsoever things are lovely. Alam mo, dito sa mundo, marami tayong masabi na ang ganda niya, no? May mga TikTok. Alam mo ba ang mundo? They will always present you mga TikTok, mga maganda, pero alam mo, things are lovely is not on the Facebook, it's not on the TikTok, it's not on the reel. Ang lovely, things that are lovely is in the Word of God. Things that are lovely, it is in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, gusto mo maging maganda ang araw mo, isipin mo ang Panginoon. Gusto mo maging lovely ang araw mo, may in love ka sa Diyos. Alam mo, when you are in love with the Lord, ay, nako, sulit yan. You come out, going to work na napakaganda, napakaayos, and you will go back going from work na ganun pa rin ang itsura mo. Bakit kasi? Because you think your day lovely with the Lord.
Diba? Kaya yung mga bagay na ano, think on these things. Ano ba ngayon ang iniisip natin? Ano ba iniisip mo bago ka pumunta sa trabaho? Iniisip mo na, ano kaya itsura ng boss ko? Ano kaya ang gagawin ko? Ano dapat matapos ko ganito? Okay lang yan ang iniisip mo, pero at the same time dapat iniisip mo, whatsoever things are true. Diba? Think on these things. Dapat i-consider mo palagi na anak ka ng Diyos, this is what the Lord wants you to do. Amen, Pastor Louie, my friend. Oh, sige. Padadalan mo ako, ipagdadala kita. Amen. Yan, masarap ang kape ng Batangas. Okay? Sabi ni Ate B, kopi po pastor ng Vietnam, ubos na po kape ng Batangas. Kape ng Vietnam pala to. Pambira to si Ate B, binuking naman ako. Diba? Ubos na pala, Pastor Louie, ubos na daw ang kape ng Batangas, kaya kailangan mo kong padalahan. Brother James Agabao is also watching para sa atin ngayong umaga. Kaya, I hope and pray, no? Things that are lovely. Diba? Think on these things. Things are lovely. Ang pinakamagandang bagay ay ang Panginoon sa Kristo. Alam mo, when you think that are lovely in the Lord Jesus Christ, is yung kanyang ginawa on the cross, dying for us. Without that thing, alam mo, we are nothing today. Hindi tayo magkakilala, hindi tayo kung hindi yan ginawa ng Panginoon na noong 2,000 years ago, He came to this world, He left heaven, He left His beautiful home, ang langit, at He became a servant. He gave His life para sa atin. Yan ang pinakabagay na pinakamaganda na dapat natin palagi isipin. God gave His life for me. So bilang isang manampalataya, I need to give my life also to God. Di ba? That is the things that are lovely. Isipin mo lang, mayroong mga tao na loveless ang feeling nila, pero hindi alam na hindi ka loveless. God loves you. Kaya kaibigan, kung hindi ka paligtas, alam mo, naghanap ka ng pagmamahal, puntahan mo ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, lapitan mo ang Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon, at siya lang ang tagapagligtas mo. Yan lang pwede mong gawin. Alam mo, makikita mo, hindi ka loveless. Tayo naman bilang manampalataya, let us always remember na mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong maging pasaway sa Panginoon. Diba? Huwag nating i-miss ang privilege na ito. And then, pinakuli, whatsoever things of a good report. Okay? Sa mundo ngayon, nakinig ka ng mga balita, wala ka na mapakinggan magandang balita. Bibihira ka na makakapakinig ng magandang balita. Pero alam mo, diba? Alam mo, the Word of God, ito, ang salita ng Diyos, dito ka lang makakapakinig ng magandang balita. Kaya nga sa atin bilang manampalataya, ngayong araw na to, do not anticipate. Huwag kang ngayong araw na to, when you go to work, to school, wherever you go, diba? Anticipate ka na, Lord, bigyan mo ako ng magandang balita na mapakinggan sa araw, hindi yung mga masasamang balita. That would affect me. So dapat yan ang ina-anticipate natin bilang mga manampalataya. Kaya nga, sabi nga wherever you go, too much negativity ang naririnig natin. Whether we have too much negativity, minsan sa mundo, minsan sa church. Okay? Minsan sobra-sobra na. Kaya nga, bilang manampalataya, think about good report. Think about good report things. Diba? Mag-isip ka na lang ng mga good report na dapat kong pag-aralan. People, good. Isipin mo lang, look sa buhay natin palagi. When you go to work, look for good people. Huwag kang sumama sa kasi sabi ko na, huwag kang sumama sa mga taong hindi makapagbigay sa'yo ng magandang balita. O hindi makapagbigay sa'yo ng tinatawag na, although may tayo na think positive. Okay? Pero our positivity is always on, hindi yan siya positive in the views of the world, but in the views of the word. Yan ang positivity natin dapat inisip. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Doon tayo palagi. Kaya, if you're looking for good people, look for Christians. Diba? Kung wala ka makita ang Kristiyano sa office mo, then present yourself that you are a Christian. Alam mo, maganda yan. Pag sinabi mo, Kristiyano ka, people will take notice that your people will be good para sa'yo. Kasi Kristiyano ka eh. Yan ang kaibahan, okay? So, look for good people. Practice being one of the people na good. Practice being one of the people na you cancel negativity with a good report. So, ganoon ang pwede natin gagawin. Okay? Think of
these things, think of the good report palagi, no? Huwag tayong magpa-control ng mga hindi magandang bagay. So, in ano natin, what things, di ba? Think of these things, what things? Whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are value, whatsoever things are of good report. Sabi diyan, bakit? Bakit natin kailangan niyang pag-aralan na think of these things? Bakit? Kasi, of course, balik tayo sa Proverbs 23 verse 7, nasabi, di ba? For as he thinketh in his heart, so is he. Bakit ako mag-isip ng mga bagay na true, honest, just, pure, and lovely, and good report? Kasi yun ang gusto kong mag-influence sa akin sa araw na to. Kasi ang sabi sa Bible ko, ano ang pinapasok ko sa aking puso, ganun ako. Okay? Kaya kung gusto mong hindi ka maging negative sa ibang tao, think on these things. Okay? Kung gusto mong maging blessing sa ibang tao, think on these things. Kung gusto mong ma-please mo ang Panginoon, think on these things. Sabi sa Bible, think sa mga bagay na sinabi ng Panginoon. Proverbs 4 verse 23, ulitin natin yan. Keep thy heart with all diligence. Okay? Bakit? Bantayan natin po siya kasi sabi niya, for out of it are the issues of life. Pag hindi natin mabantayan, doon mo malalaman, doon mo makikita. Doon, kung ano ngayon ang pinapasok mo sa isip mo, sa puso mo, yan ang ilalabas mo sa araw na to. Kaya, keep thy heart. Kaya nga, think on these things. Ano yan? True, honest, just, pure, lovely, and of good report. Pastor Ruben, good morning. Sister G. Pangwi, good morning. Pastor Louie, yeah, tama yan. Stay away from toxic people. Diba? Iwanan. Missionary Jonathan Ilostri, good morning. Okay, so mga bagay na we need to think kasi yan sabi siya, bakit ko kailangan mag-think of this thing? Kasi for us, he think it in his heart, so is he. Keep thy heart with all diligence. Kaya nga sa Proverbs 23 verse 19 in closing, ano sabi dyan? Hear thou my son and be wise and guide thine heart in the way. So, ang pinakamaganda ngayon, narinig natin to, kaya sabi ng Panginoon, pakinggan mo to, anak ko, maging matalino ka sa iyong mga sa iyong mga gagawin sa araw ito para ang puso mo ay gagabayan sa araw din na ito. Kaya nga, mga kapatid, no? Think on these things. Yan ang ating devotion ngayong umaga. Kaya before you go to work, before you go to school, think on these things. Napag-isipan mo na ba yan? Okay? So, of course, may mga prospect na tayo ngayon na supposedly ito ating gagawin. Pero isama mo to na habang gagawin mo yan, dapat ito ang gabay mo. I need to think of these things. Ang sabi sa Bible, ito dapat mo isipin. Think things that are pure, things that are honest, things that are just, things that are lovely, things that are true, and things that are of good report. Kaya sabi, if there be any virtue, and if there be any praise, sabi diyan, think on these things. I hope and pray, naging blessing sa atin yung ating morning devotion. Okay, so dalahin ko, my prayer is that, na as we go today, meron tayong maisip na, dapat, ito ang maging gabay ko. Makikigilaman ako sa mga totoo, titingnan ko lamang ang mga totoo, makikigilaman ako sa mga bagay na honest, gagawa lamang ako sa mga bagay na just, tatanggapin ko lang mga bagay na pure, at ipipraise ko lang mga bagay na lovely. Okay? At i-report ko lang ang mga bagay na mabubuti. So, yan yung yan, sa araw na to, dapat yan ang aking puso. Kasi, kung yan ang puso ko, yan ang lalabas sa akin. Diba? Abundance of the heart, the mouth, speak it. I hope and pray, naging blessing ang salita ng ating Panginoon. Okay, so, Raquel, thank you. Pastor Gary Florentino, thank you. Sister Lucy Matawa, good morning. Okay, welcome din tayo sa ating morning devotion. I hope and pray na naging blessing yung ating morning devotion ngayong umaga. Okay, so please remember ang salita ng Panginoon, Philippians 4:8. Think on these things. When you go to work, think on these things. When you go to school, think on these things. When you go in meeting people, think on these things. Para pagbalik mo,
out from that, rejuvenated ka pa rin, encouraged ka pa rin, strong ka pa rin bilang isang manampalataya. Pastor Jesus, good morning din po. Pastor Shelito, good morning. Okay? So, I hope and pray, no? Marami tayong mga natutunan. Dalayan ko na marami tayong natutunan ngayong mga. Sister Arian, good morning. Okay? Pastor Ed Bunyog, good morning din. Welcome tayo sa ating morning devotion. Okay? So, God's word for you. Buhay pa ba kape ninyo? Ako, yung kape ko, patapos na. No, malamig na yung kape ko. Ina ko muna, ihigop muna ako ng kape. Ang sarap ng kape. Kapeng Vietnam pala to. Pastor Louie, ha? Dapat may kapeng Batangas din ako dito. Pag-pray natin, no? Thank you so much sa bawat isa. Sister Janine Milencio, thank you. Sir Joyce Inicelio, thank you din. Okay? Sister Roslyn, thank you very much. Sister Jemmy Rose Indaya, thank you very much din sa inyong pagsusubaybay. Okay? So, muli, huwag niyo kalimutan, no? I-like niyo rin sa page sa YouTube yung ating segment na to na God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. This is only the third day pa lang, pangatlong araw pa lang ng ating morning devotion. And I thank the Lord sa mga viewers natin at sa bawat isa. Please share, no? Please share this morning devotion natin sa mga loved ones natin. Kung ito ay stay mo, naging blessing para sa iyo. So, i-share mo yan sa iba para maging blessing din para sa kanila. Okay? So, marami po salamat. At higit sa lahat, kaibigan, kung nandito ka, hindi ka pa nakakatiyak ng buhay kaligtasan, panampalatayaan mo siya. Walang, sabi sa Bible palagi, walang pangalan sa ilalim ng langit na binigay ang Diyos para ang tao maligtas. Isa lang pangalan, pangalang Jesus. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katiyakan, going to heaven, believe on the Lord Jesus Christ. Accept Him in your heart. Repent to your sin. Accept Him in your heart. Ang sabi sa Bible, and God will give you eternal life. And God will give you assurance that if you die, you will go to heaven. Because, sabi sa Bible, those who believe on the Lord and accept Him in their heart, ang sabi sa Bible, sila ay binigyan ng Diyos ng karapatan ng mga maging anak ng Diyos. Kaya kung maging anak ka ng Panginoon, panampalatayaan mo ang Panginoon, tanggapin mo siya sa puso mo bilang iyong personal na tagapagligtas. Of course, kung anak ka ng Panginoon, tatay mo siya. Pag namatay ka, of course, lahat naman ng tao, di ba? Kung ako ay anak ako ng tatay ko, babalik ako sa tatay ko. Doon ako uwi. So, same din tayo. Kung tayo ay manampalataya, anak ka na ng Diyos, dahil nanampalataya ka sa Kanya, pag namatay ka, yan ang magiging kasergado mo na pupunta ka sa langit. Hindi dahil mabuti ka, kundi dahil niligtas ka ng Diyos sa kasalanan mo na siya ang nagbayad sa iyo at ikaw ay nanampalataya lamang sa Kanya. Okay? So, short invitation lang yan sa iyo, kaibigan. Kung hindi ka pa tiyak ng buhay kaligtasan, tanggapin mo siya Diyos. Una, aminin mo na ikay makasalanan, pagsisihan mo yung kasalanan, at buksan mo ang puso mo, tanggapin mo si Jesus. Sabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Gawin mo yan. At sabi sa Bible, ililigtas ka ng Panginoon. Okay? So maraming salamat, Pastor Joba Tori Kamada, good morning. Thank you din for watching. Okay? At sa lahat, muli, maraming po salamat. Peter Maarat, okay? Pedrito Maarat, okay? Good morning. At Sister Evangeline Tolentino Milecio, good morning. Okay? So, tayo muna ay magsara before we close. Let us before we end, no, tayo magsara muna sa ating sa isang panalangin. Okay? Kung may mga prayers kayo, please also type that at para sa sunod ay maalala natin at ipagpanalangin din natin. Okay? I do pray na naging blessing ang ating morning devotion ngayong umaga. Thank you. So tayo manalangin, dear God and Heavenly Father, thank you so much sa aming pong morning devotion. Thank you, Lord, sa iyo pong pribileyo at kabutihan sa amin na kami po patuloy pa na magamit mo at ma-remind kami sa araw na ito, Panginoon, sa aming pong buhay Kristiyano, na ang desire mo, Panginoon, na kami po ay inspired, rejuvenated, strengthened, Panginoon, and encouraged dahil sa iyong pong salita that may remind us na ito po maging gabay namin. Kaya Lord, thank you. I know, Lord, that without your word today, we will be trodden down by the world. Kaya help us, O Lord, that your word ay ito po ang magiging strength namin, maging shield namin upang at the end of the day, we will come out victorious pa rin. Kaya Lord, thank you so much sa ipong
banal na salita. May I pray na ito po'y manatili sa bawat mga manampalataya. Lord, patuloy ko pong dalangin today sa manong po ang bawat mga Kristiyano, ang bawat mga anak mo, Panginoon, na at ang lahat ng mga nanonood sa online, sa live ng aming morning devotion. Lord, help them, give them victory, give them answered prayers, give them wisdom, and give them, O Lord, protection and blessings, Panginoon, sa araw na ito. As we about to face, Panginoon, yung mga daily routine ng aming buhay. I pray, Lord, that patuloy na ang iyong pong pangalan, ang iyong pong salita, ang siya pong mag-control at mag-motivate at makita, Panginoon, sa aming pong mga actions and words, Panginoon. Lord, maraming po salamat muli. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so thank you so much, Sister Cecil, Ma'am Rowena, thank you so much. Sister Julia, Auntie Julie, good morning. Welcome din sa ating morning devotion. Janine Villas, no, thank you din for watching. Okay, so I hope tomorrow magkasama ulit tayo. Same time, same stations, 6 to 6:30 to 7:30. Minsan mag-exit tayo hanggang bago mag-8, pero I do pray that samahan nyo pa rin kami, okay? At I do pray that this segment we have ay patuloy na maging blessing ito para sa ating lahat, okay? So don't forget, God's word for you and a cup of coffee for me. Adios. God bless all.